Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala po ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa po ay sumayinyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating makasalanan at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawan po tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin po tayo sa ating makasalanan, patubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan ng langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Ang bawat dakilang saserdote pinili sa mga tao at itinilagang maglingkod sa Diyos para sa kanila upang maghandog ng mga kaloob at mga hain dahil sa mga kasalanan. Mahinahon niyang napakitutunguhan ang mga mangmang at ang naliligaw ng landas, sapagkat siya'y mahina rin. Dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangang siya'y maghandog ng hain, hindi lamang para sa kasalanan ng mga tao, kundi para sa mga kasalanan din niya. Ang karangalan ng pagiging dakilang saserdote ay hindi maaaring kamtan ni numan sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang humirang sa kanya, tulad ng pagkahirang kay Aaron. Gayon din naman, hindi si Kristo ang nagtaas ng kanyang sarili sa pagiging dakilang saserdote. Siya'y hinirang ng Diyos na nagsabi sa kanya, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Sinasabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, "Ikaw ay saserdote magpakailanman." Ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek, noong si Jesus ay namuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumasamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusang siya'y nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa kanya. Minarapat ng Diyos na siya'y gawing dakilang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melchizedek. Sinabi ng puon, "Sa hari ko't Panginoon, maupo ka sa kanan ko, hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko, pagkat iyong matatalo." Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melchizedek. Magmula sa dakong Siyon ay palalawakin niya ang lupaing iyong sakop. Ang lahat ng kaaway mo'y sakupin at pagharian,
gayon ang kanyang utos. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melkisedek. Sasamahan ka ng madla kung dumating ang panahong lusubing ka ng kaaway. Magmula sa mga bundok, lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melkisedek. Panginooy may pangako na ito'y tiyak mangyayari. Ganito ang kanyang saysay. Katulad ni Melkisedek, gagawin kang saserdote na hindi na wawakasan. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melkisedek. Sumaini po ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga Pariseyo. May lumapit kay Jesus at nagtanong, bakit po nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga alagad ng mga Pariseyo, ngunit ang mga alagad ninyo ay hindi? Sumagot si Jesus, makapag-aayuno ba ang mga panauhin sa kasalan samantalang kasama nila ang lalaking ikinasal? Hindi. Kapag wala nang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa lumang kasuotan. Pag urong ng bagong kayo, mababatak ang luma at lalong lalaki ang punit. Wala rin namang nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat, sapagkat papuputukin ng alak ang balat, kapwa masasayang ang alak at ang sisidlan. Bagong alak, bagong sisidlang balat. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa mga may birthday po ngayong araw na ito, happy birthday. Sa mga may wedding anniversary, congratulations po. Happy anniversary, Brother Boyet at Ate Lynn, anniversary. Patuloy ang pagmamahalan. Sa atin hong unang pagbasa, ay pinapaalala ho sa atin sa sulat sa mga Hebreo ang tungkulin ng isang saserdote o ng pari. Mahalaga ho ang relihiyon sa ating buhay. Ang ibig sabihin ho ng relihiyon, ito ang magdadala o ugnayan natin sa isang banal, sa isang divine na tinatawag. Iba't iba hong relihiyon ay, ang pangunahin naman ho talaga nito ay pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sa karamihan ho ng relihiyon ay may mga tinatawag na mga saserdote o pari. Hindi lamang ho ang Katoliko ang may pari. Sapagat ang una pa man, may mga tinatawag nga hong mga babaylan, Christies, babaeng pari. So ano ba ang mga tungkulin ng mga pari o ng mga saserdote? Ang mga Hudyo, ganun din. Ang kababae ni Jesus, para sa atin, ang mga pari ay may malaking role o function sa mga relihiyon. Sapagkat siya ang nagiging daan din ng pag-aalay ng mga tao para sa Diyos. Kaya nga ho sa atin, sa Katoliko,
Marami nalapit sa pari, pakidasal, kasama sa prayers, at sa paghahandog, kaysa ninyo kami. At dito, sinasabi na ang pagpapari ay hindi lamang kagustuhan ng isang tao, at ito ay ipinagkakaloob. At once na ikaw ay maging pari, ikaw ay pari magpakailan paman. Kaya yung isang pari na lumabas sa pagkapari, siya ay pari pa rin. Ang tinanggal lamang sa kanya ay yung kanyang functions, yung kanyang faculty. Hindi siya nakakapagmisa, hindi niya nagagampanan ng mga sacraments, pero siya ay pari pa din. Bakit? Sapagkat ang pagiging pari ay magpakailanman. Si Jesus, hindi lamang ho siya hari, siya din ho ay pari. Paanong si Jesus ay naging pari? Sapagkat siya ay nakaisa natin. Hindi siya ang naghandog, kung hindi siya ang inihandog. Ito'y paalala para sa atin. Nung tayo din naman ay binyagan, may tinatawag common baptism, na tayo ay nakibahagi sa pagkahari, pagkapari, at pagkapropeta ng ating Panginoon Diyos. Sa ating ebanghelyo, ay pinapaalala ho sa atin yung pag-aayuno, tamang pag-aayuno. Meron ba tamang pag-aayuno? Sapagkat itong fasting o ang pag-aayuno ay hindi lang ho tayong gumagawang mga Katoliko. Sapagkat una pa man, ang mga Hudyo ay nag-aayuno sapagkat upang sila ay kalugdan ng Diyos. Hindi sila kumakain. Halimbawa na lamang ho, pag sila ay pupunta sa gera, magfa-fasting. Nang sa ganon ay kaawaan at kalugdan sila ng Diyos. Kapag nagkakasala, upang sila'y mapatawad, nag-aayuno. Bagamat malayo pa, ang tinatawag nating mga mahal na araw o Kwaresma, ito'y panahon ng pag-aayuno. Kahit naman hindi Kwaresma, kahit hindi mga mahal na araw, kahit di naman ay nag-aayuno. At mahalaga maunawaan ang pag-aayuno ay hindi fast, ay hindi pagdadayet. Sapagkat may nagagawa ito spiritual para sa atin. Sapagkat ito ay pagsasakripisyo. Kaya naman, sabi nung mga Hudyo, ng mga Pariseyo kay Jesus, bakit yung mga alagad ni Juan Bautista ay nagfa-fasting, nag-aayuno? Bakit ang mga alagad mo ay hindi nag-aayuno? Ano ang sagot ng ating Panginoong Jesus? Makapag-aayuno ba ang mga panauhin sa kasalan samantalang kasama nila ang lalaking ikinasal? Hindi. Kapag wala nang kinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Ibig sabihin, yung pag-aayuno ay ginagawa din naman natin sa tinatawag na right time. May mga pagkakataon na atin iniaayon sa pagkakataon. Ay pag tayo hinamatayan, naglalamay, hindi naman pwedeng ikay tawa ng tawa doon, ngiti ng ngiti. Siyempre, inaayon mo din. Sa bagay, yung iba, kahit may patay, may bidyoke, pagkat request daw ng namatay. Pero sa atin, binabagay, may right time din. Kahit sa mga bata, pag humingi sa inyo, hindi din naman kaagad ibinibigay. Bakit? Sapagkat sabi, hintayin mo ang tamang pagkakataon. Sapagkat pag binigay mo ng maraming pera kaagad, yung ba inaayong kaagad? Hindi naman iyon kaagad-agad in conformity sa tinatawag na yung pangangailangan. Hindi. May tama din naman pagkakataon. Kaya, sabi ni Jesus, kasama pa ninyo ako. Ibig sabihin, Jesus our joy. Jesus is our life. Kapag nasa atin si Jesus, hindi tayo magsasaya. Pag nasa atin si Jesus, nararamdaman natin na tayo ay buhay na buhay. Kaya sa pagkakataong ito,
Hindi ho masama ang mag-ayuno. Hindi masama ho mag-fasting. Pero sana ito ay magdulot pa sa atin ng malalim na ugnayan sa ating Panginoon Diyos. Manalangin tayo sa Diyos Ama upang mailapit niya tayo sa pinahalagahan ng Ebanghelyo upang mapanibago ang simbahan at ang sandaigdigan. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Ang simbahan, ang bayan ng Diyos at ang mga pinunong lingkod, nito'y naway santin ang udyok ng Espiritu Santo na ipahayag sa mga tao sa ngayon ang laging napapanahong mensahe ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Sa mga pinagkalooban ng tungkuling mapangasiwa, paggawa ng batas, at paghuhukom sa lipunan. Naway lagi nilang ilagay ang pangkalahatang kabutihan ng tao, higit pa sa ipinatutupad ng batas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Tayong lahat, naway maging bukas ang mga puso sa mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos kay Kristo, sapagkat higit na mahalaga ito sa alinmang at sinaunang relihiyong kaugalian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Tayong lahat, naway maging mga daan na mapagmahal na pag-aaruga ng Panginoon sa mga may karamdaman, sa pamamagitan ng ating pagbibigay ng kalinga at malasakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Ang mga pumanaw, naway makatagpo ng walang hanggang kapayapaan sa piling ng Panginoong muling nabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Ama naming nasa langit, pakinggan mo po ang aming mga panalangin at turuan mo kaming mamuhay bilang bagong sambayan ng pinalaya sa pamagitan ng pag-ibig ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Mula sa Diyos ang kasalanan mula sa katas sa alak para maging Kapuri-puri ang buong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin po kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkalobong marapat na ganapin ang banal ng paghahain, sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang pag-alaala ng anak mong nag-aalay, ang pagliligtas niya sa tanay nangyayari upang aming pakinabangan, sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyo pong paglingap at kagandahang loob, ang tao ay nilikha mo't pinangangasiwas ang sinukob. Sa hangad mong siya iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod, sa iyong paggiliw, iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ng Kristo Jesus. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuris na walang humpay sa kalangitan,
kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw pumukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayon pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya, niniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabuti ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't nialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harapong para maglingkod sa iyo. Sinasamo po namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig. Kay San Francisco naming Santo Papa at ni Gilbert naming Arsobispo at ng lahat ng mga kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo po at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni Poong San Jose, ang kalisinisang esposa ng mahal na Birheng Maria, na atin din patron, kaysa ng lahat ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa Diyos sa mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sama-sama po nating awiti na may kababaan ng loob at lakas ng loob ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin mapasa amin ang kaharian mo, ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa harapan.
para na pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin, at huwag mo kami at hiyagya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami at diyan sa lahat ng masama, pagkalooban po ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at ang aming mga pagkakasala. Pagkaloob po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon lagi nang sumainyo. At sumaiyo rin. Ibigayin po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, siya nag-aalis sa mga kasalang sanlibutan. Apalit po tayong lahat ng mga inanan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, patuloyin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng pag-ibig upang kaming pinapagsalo mo sa pagkangimbigay para kami pagbuklurin ay magkaisa sa pananalig sa iyo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayong lahat, ingatan, gabayan, subaybay at lingapin ng ating mapagmahal na Diyos. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa po ay naialay na, taglayin po ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa buhay pag-ibig